Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Mr. Friendship International for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Mr. Friendship International tayo ngayon. So ano nga ba yung reaction ko dyan? Ang reaction ko dyan kanina ay so yun, gano'n. Naloka ako na parang, nasyak ako konti. Konti lang naman. So, ayun. So, maaga pa lang nandyan na ako. Siyempre, nanood kami ng live. So, 6 PM, nandyan na ako, dumating na ako dyan sa venue. Napaka-easy puntahan para sa akin kasi syempre from BTS, tapos pagbaba mo doon sa Victory Monument BTS station, so doon na siya mismo, sa tapat lang talaga. Hindi katulad ng mga ibang pageant nila na ang layo-layo, yung talagang babiyahe ka ng malayo. So ito, very easy para sa akin. Nung simula pa lang na narinig ko na dito gagawin ang Mr. Friendship, sabi ko, ay papanoorin ko to. Gusto ko siyang panoorin kasi first time kong manonood ng Mr. Friendship International. Narinig ko na siya nung nakaraang taon but this year talagang first time lang na parang natutukan ko siya. Tapos pangalawa, syempre yung pambato natin para suportahan ng bonggang-bongga na si Kurt Aguilar. At bukod doon, syempre si Mr. Thailand. Si Mr. Thailand kasi, nasimulan ko siyang masubaybayan sa kanyang journey noong lumaban siya ng Mr. International Thailand. Tapos, ayun. So, nasubaybayan ko siya na talagang magaling talaga tong batang to. At nakikita ko na potential talagang manalo sa international pageant. So, yung nag-usap nga kami ng manager niya. Yung dumating ako doon sa dinner gala night nila, sabing gano'n sa akin. So, sino tingin mo ang mananalo? Ang sagot ko talaga sa kanya, I think it's Thailand. So, sabi niya, really? Sabi ko, yes. Kasi syempre nakita ko naman na yung talaga yung potential niya. At from the beginning, na alam ko si Jiki talaga magaling siya pagdating sa mga ganyan, arangkahan, yung arangkandahan, yung, alam mo yun, yung performance level kasi to pag gumalaw. Plus, nandoon yung keep smiling, tapos, yung star quality yung dating, magaling sumayaw. So, sabi ko, mananalo to. Oho, depende na lang talaga kung malaki yung puntos ng Q&A at sabi ko, madadali siya doon ng ibang candidates. O katulad ni Mr. Philippines, magaling pagdating sa Q&A. So, sabi ko, okay, so let's see. So, yun na. And then, kanina sa pageant nila, ang bilis pala nung pacing nung pageant, nakakaloka. Una, lumabas sila lahat na naka-national costume, tapos pinakilala sila isa-isa. So medyo parang modeling yung dating ng competition. At nakakatuwa kasi talagang palaban talaga yung lahat ng candidates. Plus, nandoon na ang bilis nga nung pacing. So after ng national costume, nag-bilis kagad sila. Tapos sumayaw, sabi ko, wow, intermission number kagad na. Alam mo yun, na parang, hindi ko alam kung paano sila laguban. Siguro pagpasok nila, ayon, palit kagad. So parang nakaset na yung mga damit nila. But ang galing ha, sila lang ang nag-aasikaso. And then, plus, ang dami din mga Pinoy na dumating doon sa venue. Siyempre yung national director ng Mr. Friendship Philippines and then, ayun. So, talagang full support sila. At nakakatuwa kasi nga, sabi ko nga, naluloka nga ako sa facing ng pageant, ang bilis-bilis. Maliit lang yung venue, pero nandoon na parang fashion show type kasi yung drama ng runway talaga eh. At ayun, so tatlong category ang sunod-sunod at take note ha, dalawang pageant to kasi merong Mrs. Friendship. Kung saan naman, nag-first runner-up din ang pambato natin at Thailand din ang nanalo. Pagkatapos, asalitan sila. So sabi ko, ang bilis no,
siguro yung nagpalit ng damit yung mga lalaki, so yung mga girls naman yung papalit. Kaya sabi ko, ang taray, isahan sa dalawang pageant. So para siguro makatipid, di ba? And then, ayun, so medyo mahigpit ang labanan kasi talagang makikita mo naman na salang-sala yung napili nila para sa first cut, and then plus sinala pa nila para sa second cut. Tapos yun na, in-announce na nila kung sino yung winner. So, from the beginning pa lang ng show, 'di ba? Nakikita na natin na ang lakas ng laban ni Philippines, talagang grabe mula sa national costume hanggang sa mga arangkada niya. Hindi lang siya ganun kabongga sumayaw, pero ando doon na talagang lalaki lalo na sa swimwear. Talaga, sabi ko, in fairness talaga sa pambato natin ha, ang sexy. Pero kasi si Thailand, as in talagang binibigay niya talaga yung lahat. In fairness talaga din sa pambato ng Thailand, grabe din yung eksena talaga. So, sabi ko, I think it's between Philippines and Thailand. Tapos surprise ako, syempre kay Mr. Canada na nakalusot sa semifinals. So, yung end na na-realize ko, ang cute pala nito sa malapitan. Tapos, instead na top 15 lang yung kukunin, ay kinuha nila ay +1 kasi si Netherlands ay pinasok nila ng bonggang-bongga. So, surprising din na nalaglag ang isa sa mga pinakamagandang mukha na pambato dito ng Poland. Si Poland kasi ang ganda ng mukha, pero hindi siya nakapasok sa semifinals. And then, ayun. So, dumaan yung mga candidates sa Q&A, yung tinawag na sila sa last step. So, parang top 8. So, bawat top 8, bibigyan sila ng chance, 1 minute speech, and then para sa kanilang sagutan at doon malalaman kung sino ang mananalong Mr. Friendship International 2025. So, 1 minute lang yung ibibigay. So, yung sumagot si Mr. Philippines, to be honest, ang ganda ng sagot. As in talagang tumpak, perfect. Kumbaga, pang-valedictorian talaga or pang-summa cum laude talaga yung sagutan niya. Confident, and then, ang ganda nung sinabi, ang lalim ng message niya para sa mga future generation natin. And then, tumpak, ang ganda, kakaiba. Tapos, si Mr. Thailand, ganun din. Pero kung pagbabasihan ng Q&A, sa totoo lang, panalo dito si Philippines. Kaya lang kasi may rules kasi na dapat sundin. Ayun ay dapat 1 minute speech lang. So sa record ko, so tinignan ko kung ilan minuto ang speech ni Kurt, umabot siya ng almost 2 minutes sa kanyang mensahe. Pero si Thailand ay eksaktong 1 minute, 1 and 2 seconds. Yon, ganun. Kaya, I think ayun yung naging rason kung bakit hindi nakuha ni Philippines yung titulo. Isa yun sa mga nakikita kong rason. And then, pangalawa, sabi ko nga doon sa team nila, baka kasi maliit lang yung porsyento ng Q&A kasi sinasabi nila sa akin na parang noong last year, magaling din daw sumagot yung pambato natin, pero nag-first runner-up lang. So, sa madaling salita, overall performance talaga ang dapat makita sa isang candidates. And then, yes, nag-perform ang pambato natin, pero kasi iba yung personality ng kalaban niya eh. Yung personality ng kalaban niya, tulad nga na sinabi ko, keep smiling, bubbly, masayahin, at talagang nandoon talaga sa focus din na talagang alam niya kung paano laruin yung competition, di ba? So, ayun yung isa sa mga plus kasi artista na dito ngayon si Jiki. Nag-aartista na siya, kaya parang feeling ko isa din yung sa mga nakatulong kay Jiki sa pambato ng Thailand na para manalo sa competition na to kasi yung kumpiyansa niya nga 100% na. Sa atin naman may kumpiyansa yung pambato natin, pero alam mo na first timer pa lang talaga sa pageant na hindi pa ganun all out. Ayun yung sabi ko sa kanya kanina eh, na sabi ko sa kanya sa next time pag sumali ka ulit dapat ibigay mo na yung all out mo talaga, yung personality yung i-develop mo na parang dapat
maging bubbly. Kasi tahimik lang talaga to si Mr. Philippines. Hindi katulad ni Mr. Thailand na, alam mo yon, makalog. Kahit noon yung hindi pa lumalaban yan, talagang machika yan, makalog, yung grabe yung PR, yung mga ganon. So, yon, isa yun sa mga kinoconsider natin. So, sabi ko nga, baka overall, lumamang talaga si Thailand kay Philippines. Kasi nga, maaaring si Philippines lumamang sa Q&A pero konting porsyento lang. Kaya pero umasa pa rin ako na mananalo tayo. Ako alam ko na sabi ko nga sa kanila, I think it's Thailand. Pero umasa ako kasi ang galing talaga ni Kurt sa Q&A. Umasa ako na baka sakaling ay baka kay Kurt ibigay. So yon. Kaya sabi ko, oh my gosh, good luck. And then, ayun, naloka ako ng bonggang-bongga kasi yung in-announce yung winner. Syempre, Pilipino pa din tayo, hindi pa rin mawawala yung bitterness sa puso natin kahit alam na, yung siguro yung ego, no? So, yon. But maluwang naman na tinanggap ko sa puso ko kasi I love Jiki din, na parang I'm happy for him, di ba? So, yon. And then, kay Philippines, medyo nalungkot ako konti kasi parang kita ko yung disappointment niya na parang, so yon. But, sabi naman niya sa akin, hindi lang daw nagpa-process pa sa utak niya kasi parang naramdaman niya daw yung pagod na. Oo. So, yun yung nakikita ko sa mukha niya na parang, okay. Pero sabi ko nga, mas disappointed naman sa resulta si Myanmar kasi si Myanmar, magaling din yung sagot. Tapos ginawa lang nilang fifth runner-up. Kaya yung tinawag si Myanmar, ang reaction ng mga tao na, kasi yung kausap ko, sinasabi niya sa akin, I think Myanmar is, pwede daw makalast to stand in the Philippines or mag-second runner-up. Pero kasi magaling din kasi yung ibang candidates Like example, si Jamaica, magaling din si Jamaica, nag-overtime lang. Actually, ang daming magagaling pagdating sa Q&A. Kaya lang nag-overtime lang talaga sila ng bonggang-bongga. So, yan. And then, sabi ko nga, at the end of the story, this is a competition. Ganun pa din, di ba? Competition kasi siya, so dapat alam mo talaga yung game strategy mo. Pero tulad nga na sinabi ko, back to back tayo sa first runner-up, hindi biro yan. First runner-up is a first runner-up at hindi yan madali ma-achieve, di ba? At natutuwa ako kasi sa baguhan na kandidata na si Kurt sa international ay nakuha niya na kagad yung first runner-up position. At umaasa ako in the future, sumali uli siya sa ibang pageant. Sabi naman nila sa akin sasali. Sabi ko, baka doon yung purpose, di ba? So, yon. So, happy ako para sa Philippines and yes, nakakalungkot kasi parang sayang, konti na lang Ayan na yung winner na. But sabi ko nga, back-to-back first runner-up, hindi biro yan. So, congratulations kay Kurt sa Philippines, sa atin lahat. And then, of course, congratulations din kay Thailand. Alam niyo, sa totoo lang, madaling tanggapin kasi siguro si Thailand yung nanalo. Pero kung iba ang nanalo, tapos first runner-up si Kurt, parang ayun, medyo ang hirap tanggapin, no? So, yun. Kaya, sabi ko nga, itong tanong din naman ako sa Facebook ko Sabi ko, tingin ninyo sino ang mananalo? Ang dami ko nabasa doon, sabi nila, si Thailand. So, parang feeling ko, okay. I think talaga madali nilang tatanggapin na si Thailand ang nanalo kasi, alam mo yun, na nakita naman siguro din nila yung performance talaga ni Thailand, no? So, yun. Kaya, congratulations sa dalawang bansa na parehas magaling, parehas na alam mo na talagang lumalaban. And then, happy ako sa resulta para sa ating pambato na naging first runner-up. And sabi ko nga, wish ko man na sana siya ang manalo, pero wala akong magagawa. So, nandun na yung disappointment, pero dapat i-enjoy na lang kasi blessed pa din yan, di ba? So, malay ninyo, sa Miss Cosmo pala tayo mag-uuwi ng corona. So, yon ang importante ay nag-first runner-up ang pambato natin at congratulations, syempre, sa bansang Thailand. So, yan, kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin sa resulta ng Mr. Friendship International? Nagulat din ba kayo? So,
Yan. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.